Kung freelancer ka at kakatapos mo lang magpa-register sa BIR, malamang iniisip mo na, okay, registered na ako, ano nang kasunod? Or baka gusto mong makita ang buong proseso mula registration hanggang tax filing. Sa video na to, ishare ko lang yung big picture ng ginagawa ko for tax compliance para maiwasan ang penalty. By the way, registered ako as professional in general, at gamit ko yung 8% income tax rate. May tatlong main stages lang talaga na kailangan tandaan. Number 1, post-registration. Ito yung mga unang kailangan mong makuha tulad ng COR, Certificate of Registration, ATP o Authority to Print para sa sarili mong invoice, at Registered Books of Accounts. Ito yung basic setup para masabi mong legit ka na nag-ooperate. Number 2, maintenance, bookkeeping. Dito na papasok yung pag-record mo ng income, pag-issue ng invoice, pag-update ng books at pag-organize ng documents. Ito yung regular routine para ma-maintain yung compliance mo. Number 3, tax filing and payment. Kasama dito yung quarterly and annual ITR filings, tax payments, at pag-save mo ng copies ng tax filings and receipts. Marami kasing nag-aakala na once may COR ka na, tapos na. Pero hindi pa. Doon pa lang talaga nagsisimula yung dapat mong gawin. Kaya i-breakdown natin yan para mas malinaw. Post-registration. After ma-approve yung registration mo, siguraduhin mong nakuha mo ang lahat ng ito. Una, ang COR o Certificate of Registration, kasama ang Notice to Issue Receipts Invoices Sign. Pangalawa ay ang ATP o Authority to Print para makaprint ng sarili mong invoice. Kung nag-avail ka ng BIR printed invoice, temporary lang yan, kailangan mo pa rin ng ATP. At ang pangatlo ay ang Registered Books of Accounts. Depende sa RDO mo kung ilang books of accounts ang i-require sa'yo. Ito yung foundation. Kung kulang ka dito, hindi mo magagawa ang mga susunod na step, kaya dapat kumpleto ito. Maintenance bookkeeping. Ito yung ginagawa ko personally. Nag-setup ako ng spreadsheet para doon ko muna ni-record ang lahat ng income ko. Next, sinusulatan ko ang BIR service invoice ko kahit hindi ito hinihingi ng Upwork clients. Ginagawa ko ito for BIR tax compliance. Sa cash receipt book naman, dun ko nilalagay yung details tulad ng date, invoice number, amount, and client name. Ginagawa ko ito every end of the month consistently. Basta organized ang records mo, mas madali ang filing ng income tax returns. Tax filing and payment. Since registered nga ako as professional in general, with 8% IT rate, ang pina-file ko lang ay quarterly at annual ITR. Nagsiset ako ng reminder sa calendar para makapag-file ng maaga. Mag-refer ka sa COR mo para sa mga tax forms na kailangan mong i-file at mga due dates. Nag-download din ako ng EBIR form sa computer ko para makapag-file ng 1701Q at 1701A online. Then Union Bank app naman ang gamit ko for tax payments. Walang convenience fee sa Union Bank so ito ang preferred mode of payment ko. Then lahat ng proof of filing tulad ng email ng BIR at Union Bank acknowledgement receipts ay kino-consolidate ko as PDF, then save sa Google Drive para organized at mas madaling hanapin. Para iwas penalty, ugaliing mag-file at magbayad ng tax dues before the due date. So ayan siya, the complete freelancer BIR roadmap. From post-registration, maintenance bookkeeping, to tax filing and payment. Pag makita mo siya ng buo, madali siyang sundan at hindi nakaka-overwhelm. Sana nakatulong itong overview. I'll see you in the next video.